Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito pong komentuhan po natin. Ang COMELEC po, si COMELEC Chairman Garcia po, nagsalita po mga tambay na marami raw pong trolls. Marami daw po trolls na kinukondisyon daw po ang isip ng mga Pilipino na yung mangyayaring resulta sa halalan ay hindi po raw po ito totoo mga tambay. Isa daw po itong fake news o sinasabing gawa-gawa lang ng trolls. Ibig sabihin, sila po ay matuwid at malinis ang gagawin nilang halalan. Wala pong bahid ng dayaan. Ganun po ba? Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Dante, tukoy na ba kung anong grupo yan at kung ano yung kanilang motibo sa paghahasik ng duda sa magiging resulta ng halalan sa Mayo? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang binabanggit ang Commission on Elections kung anong grupo itong sinasabi ngang naninira sa kanila at maging doon sa pananaw ng publiko kaugnay sa darating na eleksyon. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na batay sa kanilang nakuhang intelligence reports mula sa kanilang counterpart na mga ahensya ng gobyerno, mayroong grupo trolls na gustong sirain nga ang pananaw ng publiko sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Garcia, maraming kumakalat na impormasyon, partikular sa social media, na bukod sa sila ay tinutulugsa ay kunukondisyon ang isip ng publiko kung ano lamang ang dapat nilang paniwalaan sa magiging resulta ng halalan. Ang nasa likod anya nito ay maaring galing sa ibang bansa pero mayroon itong conduit o kausap dito sa Pilipinas kung ano ang mga isyo na dapat palakihin at ipakakalat. Naniniwala ang komisyon may gusto talagang impluwensyahan ang halalan sa bansa. Kaya lang, napaka-unfair sapagkat may mga taong katulad po namin na nagtatrabaho lang naman para sa bayan at pagkatapos kami madadamay pa doon sa ganyang klase na paninira. Sa ngayon ay patuloy din ang hacking attempt sa sistema ng COMELEC lalo na at papalapit na ang halalan. Paalala ng COMELEC sa publiko huwag maniniwala sa mga impormasyon na hindi naman beripikado. Kahapon nga Aga ay Yan po mga tamay, grabe no? Grabe si Chairman, talagang malinis na malinis pala. At talagang nagtatrabaho lang daw po sila sa gobyerno na talagang wala po sila yatang gagawin daw na talagang pinagdududahan. At ang Pilipino po ay kailangan po hindi magduda mga tamay dahil siya po ang chairman. Pagka ang chairman po ay siya, wala pong dapat ipagduda ang taong bayan. Yan po yata ang ayon po yata sa kanyang sinabi mga tamay. Dahil siya po ay nagtatrabaho daw po siya sa gobyerno. At sila po ay nagtatrabaho, ibig sabihin hindi na po sila magkakamali. Ganon po pala ang pananaw pagka nagtatrabaho ka sa gobyerno. Hindi ka na pwedeng questionin. Dahil pagka kinwestiyon ka, mga tambay, trolls, nanggagaling sa ibang bansa, may kapitalistang bansa, meron pang kumakalat yan, China daw, nagpapakalat daw ng trolls, nagpapakalat ng maraming trolls daw ang China. Yan ang sinasabi nila sa balita Ano pa? Fake news, yan ang sasabihin. Fake news po ba at trolls? Yung mga sinasabi po, unang-una ni Attorney Respicio, Chairman Garcia, trolls po ba yon? Trolls? Fake news? Yung sinasabi po ni Attorney Respicio dahil siya po isang IT expert. At fake news din po ba o trolls yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong? Sige nga, napakarami niya pong hawak na ebidensya. Pati nga sa Kongreso, inimbestigahan siya. Di po ba? At naniwala raw po ayon sa kanya ang mga congressman na talagang hindi nagtatali yung machine, yung PCOS machine na yan. Yung laman yan, pagka kinount na. Ayon kay Atty. Glenn Chong, talagang merong anomalya yung mga makina. Di po ba? At ganun din si Atty. Respicio, pinakikita niya na talaga at sinasabi niya direkta na makakaroon ng malaking problema yang botohan na yan. Lalo-lalo na sabi ni Atty. Respicio dyan. Pag nakasaksak pa sa internet yan, yung mga machine na yan,
Trolls po ba yan? Trolls? Bakit hindi nyo po ipakita sa amin, patunayan? At lalo-lalo yung mga hawak na ebidensya ni Atty. Chong, ni Glenn Chong. Napakarami niya pong hawak na ebidensya na magpapatotoo. Di po ba? Bakit ayaw nyo pong kasuhan din si Atty. Chong? Kinasuhan nyo si Atty. Respicio. Pero si Atty. Glenn Chong, hindi nyo pinapansin dahil may mga hawak na ebidensya na. Ayaw na pag-usapan. At fake news din po ba yung sinasabi ni Congressman Marcoleta? Na marami kayong account sa ibang bansa. May account kayo sa Cayman Island. Meron din kayong account sa Amerika. Di po ba? Tapos nung mga nakaraang panahon, bigla na lang pong nawala yata yung account nyo. Yan, mismo si Congressman Marcoleta. Kaya nga pagka po naging senador yon, baka imbestigahan po kayo nun ni Congressman Marcoleta. Trolls po ba yon? Trolls? Fake news po ba si Congressman Marcoleta na natuklasan na ang isang chairman ng COMELEC ay napakaraming account? Meron pang account sa Cayman Island. Grabe. At napakatinding paratang naman sa mga OFW. Trolls din po ba ang mga OFW, chairman? Yung mga nagsabi po at sila'y nakasaksi. Nasaksihan po nila ang pangyayari. Mismo ng ating mga OFW. Nung inumpisahan nyo po ang botohan, di po ba, ng mga OFW. Ano po? Fake news po ba yun? Trolls po ba yun? Yung pinapakalat ng OFW? Na ang lumabas po doon sa PICOS machine, yung mga resibo nila, yung binoto nila hindi nagtali, hindi nagmatch, binoto nila, ang lumabas, hindi yung binoto nila ron sa pinaka-resibo. Unbelievable. Trolls, fake news, nagpapakalat, kinukondisyon ang Pilipino. Ano ang kailangan naming paniwalaan? Ang sinasabi nyo, chairman? Totoo lahat ang sinasabi nyo? Hindi nyo naman pinapatunayan. Wala naman kayong pinapatunayan sa amin. Yung mga aligasyon, hindi nyo naman pinapatunayan na mali sila. Ang sinasabi nyo lang kadalasan sa Pilipino ay fake news, trolls. Pero wala naman kayong dinedemo sa amin na malabong mangyari yan, yung sinasabi ni Atty. Respicio. At malabo rin mangyari yung paratang ni Atty. Glenn Chong. At malabo rin mangyari yung binibintang sa inyo ni Congressman Marcoleta. At lalong-lalo ng trolls at fake news yung napakaraming nagrereklamo na nakasaksi ng mga OFW. Chairman, maniniwala ba mga Pilipino ngayon? Ang sistema ng gobyerno natin ngayon? Nakita niyo po ba kung paano magpatakbo ngayon ang ating bansa? Ang ating bansa po ba ano? Dinala po tayo saan? Sa problema. Ano po mga tinutukan ng ating bansa ngayon? Nakikita ng mga Pilipino. Isang damukal na issue ng korupsyon. May issue pa ng pulburon ng Pangulo. Issue ng napakatagal at napakatinding pamumulitika sa pamilya Duterte. Kinidnap pa daw. Kinidnap na, hindi pa nakakuha ng due process. Pinatapon sa The Hague, sa Netherlands, ICC. Di ba? Walang nakuhang due process. Tapos paniniwalaan namin ngayon, ang isang chairman, samantalang ang nangyayari sa ating bansa ngayon, walang mga solusyon, walang mga programa na malalaki. Di po ba? Ngayon, magiging sasabihin nyo, honest. Meron po bang honest na nakikita namin na laganap ang issue ng korupsyon at pamumulitika? At may issue pa ng pulburon ng Pangulo? Honest? Ni ayaw nga magpa-drug test din nun. Tapos ngayon sasabihin nyo, COMELEC chairman, nagtatrabaho kayo ng maayos. Nagtatrabaho rin po ba ng maayos ang nasa ibang gobyerno na mas mataas sa inyo? Pati po ba ang commander-in-chief ay nagtatrabaho ng matino? Napakarami na issue ng korupsyon? Sige nga. Tapos kayo, napakalinis nyo. Ibang klase. Tapos, yung sinasabi nyo na lumalabas dahil nga marami pong bumabati ko sa inyo, lalong-lalo ang mga OFW,
binabatikos po yung ginawa nyo pong yung ginawang botohan po sa kanila. Ang isasagot nyo lang, mga trolls, galing sa ibang bansa, ibang klase kayo. Di po ba kayo po ang nagtatanim at talagang tinatanim nyo po yata sa isipan namin na mali yung mga kababayan namin, mali, mga OFW, mali sila. Mali si Glenn Chong, mali si Atty. Respicio, mali si Congressman Marcoleta, at kayo lang ang tama. Kayo lang ang susundin namin at kayo lang paniniwalaan namin. Hindi po ba kayo yata yun? Kayo po yata ang fake news at kayo po yata ang numero 1 trolls. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Unbelievable. Ibang klase na po talaga ngayon. Ibang klase na po pala, mga kababayan. Dito po sa binagoong Pilipinas yata, talagang ganyan po. Talagang ang mga binibintang at meron naman pong patotoo, lalo ang mga OFW, ang isasagot lang sa iyo trolls. Trolls, kinukondisyon ang isip, mga tambay. Samantalang sa nakikita po natin salita ngayon ng chairman, mukhang siya po ang kinukondisyon ng isip natin. Hindi po ba? Yung mga kababayan natin, may mga hawak silang patotoo. Mga OFW, napakarami. Si Congressman Marcoleta, meron din siyang hawak na ebidensya na meron siyang mga bank account sa labas ng bansa. At ito si Atty. Glenn Chong, ganun din. Meron din siya mga ebidensya. Kaya nga hindi siya makasuhan eh. At itong si Atty. Respicio, isang expert. Tapos sasabihin mo, mali itong mga ito. Trolls, kinukondisyon ng utak na merong anomalya na gagawin ng COMELEC. Hindi po ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, kayo ang tama. Kaya nga po nangyayari, nakikita namin kayo yata ang kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino na kayo'y tama. Wala kayong gagawing masama. Hindi kayo mandadaya. Ganun po ba? Wala po bang history ang COMELEC ng pandaraya? Tanong lang po ni Kamanong, wala po ba? Malinis po ba ang ahensya ng COMELEC? Malinis po ba ang COMELEC? Kamusta na po yung Hello Garci? At kamusta na rin po yung Hello Andy? Di po ba nagtumakbo na nga dahil sa mga issue ng pandaraya? Hindi na nga umuwi ng Pilipinas si Hello Andy? Di po ba? Meron pang Hello Garci. Baka po susunod, Hello Garcia na. Hindi kaya maging Hello Garcia naman ang susunod? At tumakbo na rin kayo katulad ni Andy? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, baka susunod kayo rin po yung mawala ng Pilipinas. Dahil nga po sinasabi ni Congressman Marcoleta, napakarami nyo pong bank account sa labas ng bansa. Di pwede rin po pala nyong gawin, di umano, yung ginawa ni Hello Andy. Di po ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo lang sa amin, trolls, kinukondisyon ng utak na walang magiging dayaan ng COMELEC. Unbelievable. Mga kababayan, yan po ang klase po. Yan po ang klase ng ating gobyerno ngayon. At ganyan po ngayon ang klase ng isang chairman na never magkamali at never gagawa po ng mali ang isang chairman, mga tambay. Sa kanyang salita, yun ang sabi niya. Talagang paniniwalaan daw po natin sila. Wala silang gagawin. Trabaho po ang ginagawa nila. Kaya lang tanong, magkano kaya yung trabaho? Magkano kaya? How much ang trabaho na gagawin nila? Yun lang po tanong natin Yun po ang tanong ni Kamanong. How much naman kaya ang trabaho na gagawin nila? Magkano naman kaya? Nagtatanong lang. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa mga biyaya po pinagkakaloob kina Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam. Thank you po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po. Shoutout po natin sa mga susunod po nating vlog. Marami po tayong shoutout. Thank you po rin mga tambay at syempre po shoutout na rin po sa ating mga kababayan
sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat-ingat po tayo. Solid po tayo ha mga kababayan. Solid. Duterte. Kailangan po natin yan para maimbestigahan din po si Chairman Garcia. Kailangan po natin solid 10. Kailangan po maimbestigahan yan mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan, mga OFW sa kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po mga kababayan. Mabuhay po kayong mga bagong bayani. At magkakaroon naman po ng katarungan yan mga kababayan ko OFW. Yung nangyari po sa inyo na naganap na botohan dyan. At lalo po pag nakapasok po ang Duterte at maimbestigahan naman po yan si COMELEC Chairman Garcia. At thank you rin po sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At yung pong hiling po ng inyong lingkod na isama po natin sa mga dasal at panalangin ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at magkaroon pa po ng kalakasan at pag-iingat at syempre po makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa mga dasal mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, paalam, bye-bye.